Ito, Diana, napapansin nyo ba na yung mga kabataan ngayon, puro English na yung gamit sa usapan, sa chat, sa klase, at kahit sa mga caption, sa mga social media. Hindi masama po yung paggamit ng wikang English. Pero, mas mainam na gamitin ang wikang Filipino, lalo na kung Pilipino rin naman ang iyong kausap. Oo nga, tama yung obserbasyon mo, Audrey. Kaya ngayong buwan ng wika, samahan nyo kaming balikan ang ating kasaysayan. At ang naging ebolusyon ng ating pambansang wika, makakasama natin ngayong umaga si Dr. Arthur Casanova, ang tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magandang umaga po sa inyo, si Diana at Audrey po ito. Good morning. Magandang umaga po sa inyo, Rise and Shine Pilipinas. Alright, Dr. Arthur, paano po nag-evolve ang ating wikang pambansa? Maaring po bang ibahagi sa atin ang kaunti po nating kasaysayan? Kanina po narinig ko na inyo po isinalaysay ang mga nangyari ng nakaraan. At siyempre po, babalikan natin ang pagbuo ng konstitusyon sa isang Constitutional Convention ng 1935 sa Malolos. At doon nga po ay nabuo yung ideya na magkaroon ng isang pambansang wika na ang magiging batayan ay isa sa mga katutubong wika sa ating bansa. At nung panahon po ng Pangulong Quezon ay nagkaroon ng mga pananaliksik at ang mga dalubhasa sa iba't ibang wika po ay nagkaroon ng pag-aaral at natuklasan po nila na nung panahon yun ang wikang Tagalog ang may pinakamayamang wika sa ating bansa dahil marami po itong mga publikasyon sa wika at panitikan ng mga panahon yun. At kanina po nabanggit niyo na ho yan, no? Mula po sa panahon ni Pangulong Sergio Osmeña hanggang napunta kay Pangulong Magsaysay hanggang sa dumating po tayo noong 1997 na ang buwan ng wikang pambansa o pagdiriwang ng wikang pambansa ay naging isang buwan dahil noong unang panahon ay 1 linggo po lamang ang pagdiriwang. At yan po ay inyong nabanggit na kanina. At nakakatuwa po dahil mas mahaba po ang panahong inilalaan natin sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa. Well, Doc, ito po, para po sa kaalaman ng ilan na hanggang ngayon ay nalilito pa rin, ano po ba yung pagkakaiba ng Tagalog, Pilipino at Filipino? Ang Tagalog po ay isa sa pinakamalaking wika sa ating bansa o pangunahing wika sa ating bansa. At ito po ay may iba't ibang dialekto. Kaya't meron po tayong Tagalog Batangas, Tagalog Bulacan, Tagalog Rizal, Tagalog Bataan, Tagalog Laguna at iba pa pong mga dialekto. Lahat po yan ay mga wikang Tagalog na mayroon pong dialekto na nagkakaiba lamang sa ilang mga aspekto, no? Katulad po ng mga bigkas sa mga salita at mga talasalitaan na ginagamit po sa iba't ibang bahagi ng mga Katagalugan. At ang nung unang panahon, noong 1973 sa Saligang Batas, 1973, ay tinawag pong Pilipino, P-I-L-I-P-I-N-O, ang ating wikang pambansa. At ng mga panahon iyon, ang wikang Pilipino ay talaga pong ibinatay po sa wikang Tagalog na mayroon pong 20 titik sa alpabeto. Merong 5 patinig at 15 katinig. Ngunit po, iyon ay ibinatay po sa wikang Tagalog. Kaya noong mga panahon iyon, ang ating wikang pambansang tinawag na Pilipino, P-I-L-I-P-I-N-O, ay talaga naman pong Tagalog. At ito pong Tagalog na ito na pinag-aralan ng balarina noong panahon iyon, kabilang inyong lingkod dahil ako po ay may edad na, yan po ang uri ng balarina ng ating pinag-aralan ng mga panahon iyon, ang Pilipino, na batay po sa balarina ni Lope K. Santos. At nung sumapit noong 1987, nagkaroon po tayo ng bagong saligang batas at ang dati pong pambansang wikang Pilipino ay ginawa pong Filipino, F-I-L-I-P-I-N-O. At dito po sa bagong wikang pambansang Filipino, nagkaroon po tayo ng 28 titik.
Right? Mula sa 20 titik ng alpabeto na pinagbatayan ay Tagalog at tinawag na Pilipino, ngayon po ay Filipino na may 28 titik. At ang paggamit po ng 8 bagong titik sa ating bansa ay buhat po sa ating mga katutubong wika, kaya isinanib natin, pinayaman nating alpabeto upang maging bahagi ng alpabetong Filipino. At may mga tuntunin po tayo sa paggamit ng mga salita buhat sa mga katutubong wika na taglay po ang 8 bagong titik. Okay, well, maraming salamat po at nalinawan kami sa pagkakaiba ng mga ito. Pero sa ating pong mga kababayan naman na gusto pong i-access yung KWF na diksyonaryo, paano po ba nila ito ma-access para po sila ay magabayan rin sa paggamit po ng ating wikang pambansa? Sa kasalukuyan ho ay meron po tayong online diksyonaryo, diksyonaryo ng wikang Filipino. Pupunta lamang po sila sa KWF website at meron po doon, makikita po nila ang diksyonaryo at magagamit na po nila. Ngunit nais ko lang ipabatid sa lahat na ang diksyonaryong ito sa online ay patuloy pong pinayayabong at pinayayaman sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga bagong salita, mga salitang ginagamit natin sa kasalukuyang panahon, dahil ito po ay isang patuluyang proyekto dahil noong 1998, nung sentenyal ng ating kalayaan, ay nagkaroon po tayo ng diksyonaryo ng wikang Filipino. At ito pong diksyonaryo ng wikang Filipino noong 1998 ay atin nga pong pinayayaman ngayon. At inaasahan po na pagsapit ng Enero 2026 ay lalabas na po ang physical na kopya nito. Okay, sir, bilang panghuli po, ano naman po yung mga effort na ginagawa ng KWF para i-preserve yung mga katutubong wika sa bansa? At ano po yung mga nakalinyang mga aktibidad para sa buong buwan ng Agosto? Alam niyo ho, mga kaibigan, mga kababayan, ang Komisyon sa Wikang Filipino po ay may tinatawag na Language Revitalization Program. Ito po ay pinangangasiwaan ng ating sangay ng linguistika at aplikadong linguistika sa pamumuno ni Ginang Jing Hinampas. Ang sangay na ito ng linguistika at aplikadong linguistika po ay nagsasagawa ng mga pananaliksik ukol po sa tinatawag nating ortografiya. Sila po ay pumupunta sa mga liblib na pook upang puntahan ang mga kultural na pamayanan na nagsasalita ng mga wika na karamihan ay hindi pa ho na inilista natin dahil patuloy po ang ating pag-aaral ng ortografiya. Ang ortografiya po ay ang mga tuntunin sa palabaybayan o spelling ng isang wika. Pag ang isang wika po ay walang sinusunod na tuntunin sa palabaybayan o tinatawag na ortografiya, ay hindi po maililimbag yung kanilang mga teksto ng kanilang karunungan bayan at mga panitikan na kailangan na pong ma-record dahil sa patuloy pong naglalaho ang mga yan dahil may mga pamayanan pong lumiliit ang populasyon at kaunti na lang ang bilang ng nagsasalita ng kanilang wika. Kaya yan po yung tinatawag nating Language Revitalization Program. At bukod pa po dyan ay amin pong tinutugunan ang problema ng tinatawag na mga wikang malapit ng maglaho o mamatay. Alam niyo po, noong 1997 ang ibig ko sabihin, ay natuklasan po na meron pong 4 na pong wikang na nanganganib na po o malapit ng mamatay. At sa kasalukuyan ay 5 na po sa 4 na pong wikang yan ang naglaho na po, kung kaya't ang Komisyon sa Wikang Pilipino ay gumagawa po ng paraan sa abot ng aming makakaya na iligtas po ang mga maliliit na wika na ito sa tuluyang paglaho. Paano ba namin ginagawa yan? Kami po ay mayroong tinatawag na bahay wika. Ang bahay wika po ay para po sa mga wika na malapit ng maglaho, at ang mga elders ng kultural na pamayanan ay nagtuturo ng kanilang wika sa mga kabataan nang sa ganoon ang mga kabataan ay matutuhan ang sariling wika at dumami pa ang mga magsasalita ng kanilang wika sa mga susunod na panahon. Ang aming pong unang proyekto ng Bahay Wika ay nasa Abukay, Bataan, at
Ito po ay wikang Aita Magbuon. At noong 1977-78 ay itinatag nga po namin at ito po ay patuloy na tumatakbo, gumagana sa Abukay, Bataan sa tulong din po ng LGU ng Bataan. Noong nakaraang taon din po ay nagtatag ang Komisyon sa Wikang Filipino ng isang bahay wika sa Cadiz, Negros Occidental. At sinasanay po ng mga kawani, mananaliksik ng Komisyon sa Wikang Filipino ang kanilang mga elders sa pagtuturo ng kanilang mga katutubong wika sa mga kabataan. At yan po ay patuloy na ginagampanan ng Komisyon sa Wikang Pilipino ang aming pong pagsusumikap na mailigtas ang wika nila dyan sa Cadiz, Negros Occidental. Okay. Well, Dr. At Arthur sa kasalukuyan Casanova, din po ay talagang ang daming mga aktibidad na nakalinya para po sa buwan ng Agosto. Nasa unang linggo pa lang tayo ng celebration. But we thank you po. Maraming salamat, Dr. Arthur Casanova, sa mga ibinahagi po ninyong mga impormasyon tungkol sa ating wika at ganoon na rin sa mga aktibidad na nakalinya po para sa buwang ito. Maraming salamat.